talk number 1. At ang title, Jesus the Messiah, o si Jesus ang Messiah. At ako po ang speaker sa araw na ito. Ako po si Brother Fred. Pakilala ko na nasa aking sarili. Yun po ang aking ibay, si Grace, ang grasya ng aking buhay. Ako po ay retirado na, retired Financial Management Executive, at ngayon, sa lukuyan, ay nagsisilbi bilang unit servant sa aming chapter 3, Unit 3, sa Missionary Parish of Christ. 33 years na po kami sa community, nag-graduate po kami noong 1991. Ang aking favorite Bible verse, yung Philippians 4:13, I can do all things through Christ who strengthens me. Lahat ay kaya kong gawin dahil sa pamamagitan ng ating Panginoon Jesus na siyang nagpapalakas sa atin. Sino mo sa atin dito ang nagka-encounter na ng maraming trials o challenges sa kanilang buhay? Pwede bang taas yung mga kamay? Wala po, hindi kayo nakaka-encounter ng mga pagsubok, mga challenges sa inyong buhay. Pwede bang taas ang ating kamay? Lahat tayo, di ba? At anong parating solusyon? Parating solusyon ay ang ating Panginoon. So, ito ang aking favorite Bible verse. I can do all things through Christ who strengthens me. Kaya kong lahat gawin. Kaya kong lahat harapin ang mga pagsubok sa buhay dahil ako ay pinapalakas ng Panginoon. Bago tayo tuloy sa ating session sa gabi ito, pakikilala ko muna ating sarili. Tatlo po ang aming anak, 2 babae at 1 lalaki. Gusto namin lalaki. Yung 2 may asawa na, so ako po ay lolo na po. At meron po kami 5 apo. 3 lalaki. Sa aking aming firstborn, meron kami 3 ako, 1 lalaki, 2 pamalaga. And then, sa pangalawa, so, huwag nyo nang calculate kung gano'n ko natanda. Senior ang ako, matanda na po. Ako po ay 73 years old na po. Huwag na kayo po. Ang top number 1 po ay tinatawag na Jesus the Messiah. At meron po tayong layunin dito sa ating talk na ito. The goal is to meet Christ and know the truth that God loves us and has a plan for all others. Mahal tayo ng ating Panginoon at yung isang plano sa atin. Pero bago natin tuloy talakay ito, tignan muna natin ang nangyayari sa ating kapaligiran. The situation in the world today, ang mundo natin now ay patuloy na nagtutungo sa pandaigdigang kalamidad. Kung napapansin nyo, napakagulo ang ating mundo. Sa ngayon, maraming digmaan, dahil sila yung sa Russia na in-invade nila yung Ukraine, no? And then sabi nga ni Trump,
pinapasuko niya yung faith para maging magkakapit sila ng kaso. Napakagulo po, no? At mayroong kahirapan, no? There is poverty, there is burden. Nung panahon ni Pangulong Duterte, nandun yung mga tinatawag natin EGK, no? At tayo na mga nila sa ating kapitiran. At there is social injustice, no? May kagutuman sa mga bahagi ng mundo, may mahihirap na tao, hindi pantay-pantay, mayaman. Bakit tayo nagsabi nito? Dahil ang mundo ay lumayo sa Diyos. Yung ating magulang pa lang, napakaganda na itong pakayuson, di ba? Nandun ang lahat ng kanilang kailangan. Kompleto sa pagkain, kompleto sa pagpapala ng ating Panginoon. Pero, parang ayaw ng tao ng gano'n, no? At sila yung tukso, sila ay lumayo sa ating Panginoon. Ang mundo ay lumayo sa Diyos. Kahit ng maraming Kristiyano ngayon, ay tumatagod pa rin sa totoong pananampalataya. Minsan, marami tayong nakikita, ang Katoliko, hindi pa sa liwanag sa religion. Minsan naman, ang simbahan ay hindi na nagbigay ng Diyos, ay sinasalakay mula sa bawat panib. Mula, maski sa loob nito, marami ng mga paghiwalay sa religion ng Katoliko, at marami ng mga ismo, liberalismo, modernismo, at Islamismo. Napakarami ng mga problema nito. So, anong mangyayari sa atin? May pag-asa pa ba? Ano? Tayo ay may pag-asa pa ba? Siyempre naman, no? God has a Diyos. At kami ang Diyos lamang ang makapagtatama ng mga bagay-bagay. Gaya ng sinabi kanina, marami kayong mga dinaan ng pagsubok na dahil sa buhay at nakita ninyo kung paano kayo iniligtas ng ating Panginoon at binigyan ng panibagong pag-asa sa ating buhay. Ang mabuting balita ng Diyos ay may kamanghamangang plano para sa atin. Nandun yun sa Jeremiah 29:11. Doon sa Jeremiah, ang sabi dito ay, for I know the plans I have for you, says the Lord. They are plans for good and not for disaster, to give you a future and hope. Alam ko mga plano ko sa inyo, sabi ng Panginoon, no? And ang plano ko sa inyo ay para sa inyong kabutihan at hindi para sa inyong kasamaan. At ang plano ko sa inyo ay magbibigay sa inyo ng plano. So, God has a solution, and God wants to show us the way. Tignan natin doon sa Isaiah 48:17. Ang sabi dito, I am the Lord your God who teaches you what is best for you, who directs you in the way to truth. Ako ang iyong Panginoon na nagtuturo sa iyo kung ano mabuti sa iyo at nagbibigay sa iyo ng direksyon sa daan dapat ito. At of course, yung pinaka-importante ay yung John 3:16. Meron ba nakakalam ng John 3:16? Ano po yung John 3:16? Pakiresan sis, anong sabi? Kung na kayo magturo. Tinuro ko na si Sis Beatrice. Ano yun? Okay. God so loved the world. Okay. Paborito niyo ba yun? Paborito ko rin yun eh. Yung John 3:16. Nanonood nga ako ng ito eh. Nanonood showtime eh. Sabi ni Psalm 3:16. Ibig sabihin, nagpabala sila ng Bible, pero hindi nila yung kanya. Dapat, kung tayo yung nagpabala, alam natin kung yan ang example,
alam natin, so, pakibasa na ulit sis. So, palakpakan mo natin siya. And so, we need to look into this words. Dapat tayo tumanaw sa ating Panginoon dahil kailangan natin sabihin na si Jesus lamang ang ating Panginoon. Walang iba. Hindi yung boss mo, hindi yung kapitbahay mo naman, hindi yung bangko, no? Ang tayong pagligtas lang natin ay ating Panginoon. Pero kilala niyo ba si Jesus? Siguro, wala, no? Siya ang katulong natin kung tayo lumarap sa mga problema. Pero kilala niyo ba kung sino si Jesus? Who is Jesus? Si Jesus ay isang tunay na kahagahan tao. Bilyong taon na ngayon ang nagsasabi at tagasunod niya, no? Libo-libo ang pinatay dahil sa kanyang pananampalataya sa kanya. Dito sa Roman Empire, matatapang yung mga Kristiyano, no? Maski iharap sila sa leon. Sabi nila, pakain na lang ako sa leon kaysa pag-ubento yung ating pananampalataya. Ganun ba tayo ngayon? Minsan pagka may mga kilala ko, sabi nila sa Middle East daw, yung mga OFW doon, bibigyan sila ng malaking talaga, no? Para lang mag-convert sila sa maging Muslim. At pinatanggap nila yun, no? Pero yung mga Kristiyano, matatapan at pinaglalaban nila yung kanilang matatapan. So, si Jesus ay walang duda nakatangi-tangi sa kasaysayan ng tao. Siya ay dati mong pinayad at ang kanyang pagdating ay inaasahan. Dahil sa mga propesiya ng mga prophets ng araw. Sa sandaling lumitaw siya, sobrang tindi ang epekto nito sa ating mundo. Ang mga tao ay sinisilan daw dito sa mundo para mabuhay. Ang ating Panginoong Jesucristo ay isilan sa mundo para mabuhay. Every person who came into this world today, Jesus came to the world to die. His death was the goal and the freedom. Yun ang naging katuparan ng Panginoon. Ang pinakamahalaga sa lahat, si Jesus ay Diyos. Maaaring siya ay nagkatawang tao para maramdaman niya kung ano yung mga pinagdadaanan natin. Kaya pag tayo nagdadasal, itinataas natin sa Kanya yung ating mga problema, yung mga bagay na bumabagama sa atin. Dahil sa iliging tao, nararamdaman din ito. Ang pagkakaibalan niya sa atin, siya ay naging tao, pero hindi siya gumahan. So, kailangan natin ang ating Panginoong Jesus sa ating buhay. No? Upang mapagpumpayan ang malubang kabutuan sa mundo, kailangan natin sa likod ng kung ano ang kabayan sa mundo ay isang mundo. Kung napapansin natin dito sa ating mundo, parating merong conflict. Hindi ba napapansin? Minsan, meron kang gustong gawin, may bumubulong sa iyo, gaya ngayon, no? Siguro yung iba sa ating dito, nagplano na, naligo, no? Nagbihis, pupunta ako ng atin ako ng stations. Tapos, ka na pumunta dyan. Saya ka lang ng panahon. Nangyari ba sa inyo yun? Ang sarap dito, ganda ng panahon, ang ganda ng panahon sa TV ko. Samantalang doon, pupunta ka doon, pakikinggan mo. Ano naman pakikinggan mo doon? So, we have to realize
na dito sa ating mundo ay mayroong dalawang pwersa na naglaban. Ang pwersa ng kabutihan at ang pwersa ng kasamaan. Sa likod ng mga kamalian ay demonyo. Kung ano man yung mga kamali ang nangyayari sa atin, makikita natin na tayo ay minsan talagang tinutukso, tayo minsan nagsasabihan, tayo ay gusto panalunan ng demonyo sa ating buhay. Kung ikaw ay nalilihis na at marami kang maginagawang kamalian sa buhay, pero makikita ang influence. At yung mga diniscuss ko kanina, lahat yun ang influence ng demonyo. Yung pag-aaway, yung mga gera, yun ay influence ng demonyo. Para sa'yo maghari dito sa pero dahil ang ating Panginoong Jesus ay namatay na sa krus, lahat tayo dinubos na. Sabi nga nila, Jesus has won the war. Ang kailangan lang is pagpatuloy natin ang paglaban hanggang sa siya ay muling manumbalik dito sa ating kaibigan. So we need Jesus to overcome the serious disorder in the world. Kailangan natin siya dahil siya ang nagbibigay sa atin ng spiritual na lakas na mas malakas kaysa kahit sa Pinas. Nakita niyo yung Satan, yung kanyang interpretations, nung nasa sa ilang siya, tapos nag-fasting siya ng 40 days. Anong sabi ng demonyo? Dahil gutom siya, sabi ng demonyo. Dahil siya gutom. Pag ikaw gutom, anong kailangan mo? Pagkain. Diba? At anong sabi sa kanya? Ano unang tentasyon ng ating Panginoon? Pinag-tempt siya sa Satan. Anong sabi sa kanya? Kung ikaw ay tunay na Panginoon at anak ng Diyos, gawin mong tinapay itong mga bato na ito. Diba? At pag ginawa niya yung bato ginawa niya yung tinapay, matetempt siya. Anong sagot niya? Hindi, dahil ang tao ay hindi nabubuhay lamang sa tinapay, kundi sa mabuting salita na nanggagaling sa Diyos. Pagkatapos, ano yung susunod? Dinala siya doon sa pagkaw, di ba? Magpatihulog ka dahil nakalagay sa Biblia na ikaw iingatan ng mga anghel at hindi ka man lang makakaramdam ng sakit. Ikaw ay sasaluhin ka. Anong ginawa niya? Anong ginawa sa Panginoon? Diba? Samahan ka niya. Hindi, sabi niya. Nasusulat din sa niya, huwag mong subukan ang hindi pa rin siya natin. Sabi nga sige. O sige, nakikita mo yan nasa paligid ko niya. Lahat ng kayamanan, lahat ng mga hari dyan, lahat sila ay sasamba sa'yo. Basta sampahin mo. Sabi niya, hindi ko kailangan ng mga yan. Kailangan ko lamang ayaw ko sa dali na siya nagbibigay pa. Sabi niya, lumayo ka sa taas, asbag mo ako. Minsan kaya din natin yan, di ba? Tukso, layuan mo ako. Tukso, layuan mo. Pero, para lumayo yung tukso, kailangan natin yan. Dapat tukso. So, anong kailangan natin gawin? What do we need to do? Huwag na huwag kalimutan ang kasabahan. Mahal tayo ng Diyos. No? Ipinadala ng Diyos ang kanyang bugtong na anak para tayo ay bigyan ng buhay. At ito ay ginawa niya upang ipanumbalik
ang relasyon natin sa ating Diyos. Ayon ng Diyos na mabuhay tayo na sakit, may mga pansanas, may mga problema sa buhay. Gusto niya, bigyan tayo ng buhay na Diyos. Ang sabi nila, ang ating Panginoon Hesus Kristo daw ay patuloy na kumakatok sa ating puso. At ang puso daw natin merong one way na lock. No? Dahil tayo ay merong tinatawag na free will, meron tayong sariling desisyon para sa ating sarili. Tayo lamang ang pwedeng magbukas at magpatuloy sa ating Panginoon sa ating buhay. Sa araw at hapon nito, kumakatok ang ating Panginoon sa ating puso. Iiwan ko ang tanong sa inyo. Kayo ba ay bubuksan ang inyong puso at kalooban at matutulid siya para magsabi sa inyo? Maraming salamat po. Maraming hapon.